Good morning guys, good morning everyone. Gusto ko lang i-share itong aking kunting accomplishment. Ito ay naitanim ko lang ito kahapon. So ngayong umaga binalikan ko sila. Ngayon hindi sila nalanta. So kaya hindi sila nalanta dahil ang ginawa ko dyan ay ginawa ko dyan ay ganito. Ginawa ko pakapakita ko sa inyo. Yan, hindi makita dito na maayos. Ito yung shovel ko, no? Yan yung shovel ko. So kinuha ko siya ganyan kalaki, hindi nasaktan yung kanilang ugat. So ang ginawa ko gumawa lang din ako ng maliit na butas, nilagay ko dito. Hindi na kailangan malalim, halos ipatong mo lang siya rito para sa ganun medyo magtaas siya doon sa kung may planting ito, mas higit pa nating pataasin siya, no? Para sa ganon hindi siya maapektuhan sa tubig kung may tubig man o kung sobra na yung tubig. So ang nangyari, ito ngayon, magtataka siguro kayo, no, bakit ko nilagay ito samantalang ang ibang halaman hindi siya pwede dun sa malilim. Kasi dito sa banda rito, siguro mga 2 hours or 3 hours masisilungan na ito, no? Ito mga ito, masisilungan na to. So kaya ako naisipan na ilagay ito dito kahit may silong. Kasi itong nilagay ko rito ay mga tanim na fighter. Yan, ayan na naman tayo sa fighter. Kaya sinasabi ko silang fighter kasi itong mga ganitong halaman na to, nakikita ko ito sa may mga bukid kung saan kami nagpapastol ng kalabaw. Nakikita ko ito, nabubuhay ito kahit sa nasa ilalim ng mga puno ng kahoy doon sa ilalim. Nabubuhay sila. Ganun, kung ano itsura niyan is ganun din yung itsura nila doon sa ilalim ng mga kahoy-kahoy. So kaya naisipan ko na bakit hindi ko ito ilagay samantalang pwede naman pala sila mabuhay dito sa ganitong lugar. So ang nangyari, yan sila, ang ganda ng tingnan, no? Yan. Ngayon binalikan ko ngayong umaga nga, ito hindi sila nalanta dahil nga doon sa pinikita ko sa inyo kanina na kung paano ang pag transplant kahit malalaki na, kahit malalaki, importante ganito lagi ang ginagawa, no? Na yung kunin mo yung shovel tapos malaki yung bowl niya na upang sa ganun hindi masaktan yung ugat nga, tapos papatong natin doon. Ngayon ang ganda, no? Ganda ng pagkakagawa. Hindi ko naman binubuhat yung sarili kong bahay, no? Hindi bahay, yung aking upuan para ipagmalaki ko yung aking nagagawa. Pero kaya lang ang gusto ko mangyari kasi mga kaibigan, no, gusto ko lang i-share itong ginagawa ko upang sa ganon may matutunan din yung ibang sumusunod sa akin na henerasyon. Kasi alam ko sa susunod na araw or susunod na panahon, mayroon din time na siyempre kami nagpapahinga na rin dahil may edad na nga kami. So mangyari yung makakapanood dito, yung nakikinabang dito yung mga next generation natin, no? So kung halimbawa may interesado kayo manood sa aking mga video, sundan na lang naman din ninyo ako. At kung interesado pa kayo ng higit doon sa inaakala ko, i-thumbs up naman ninyo ako at mag-subscribe kayo sa aking mga video na in-upload ko. At kunting comment, tinatanggap ko naman din yun. Salamat din kung mayroong ganun. So ito, no, maganda itong ginagawa ko na i-share ko sa inyo kasi ito nga katulad nito, hindi siya nalalanta. Tapos ito yung mga ibang ginagawa ko nga dyan. So isang way din na parang mas mabilis or sure ka na mabubuhay yung luya, katulad yung i-share ko sa inyo noong nakaraan, no? Kasi itong luya na to malalaki na siya. Sa totoo lang malalaki. Mahilig kasi ako magtanim ng malalaki na kasi kaya ko siyang i-manage na hindi sila nalalanta. Unang-una, yung explain ko sa inyo na kailangan pagkakunin nyo at itatanim ulit, ang gagawin dito is mag-bowl ng malaki para hindi masaktan yung ugat. So ganoon ang ginagawa ko.
Katulad nitong mga luya ko na to, yan 100% mabubuhay na sila. Ang gagawin nito is ano na lang, magpapalaki na lang sila ng laman dito sa kanilang kung saan ko sila tinatanim. Yan ang advantage nung malalaki na yung itinanim mo, no? Kasi kapag kayong ang seedlings mo ay yung mismo bunga pa lang o yung laman, may tendency siya na ang tawag dito, malusaw or basta ganun. Tapos kung ito naman tatanim mo 100% siya na nabubuhay, no? Kaya yun, sana kung halimbawa nakakatulong ito sa inyo, so thank you very much. Kasi ito katulad niya, no, na ipinilating ko nga yan, pinilating ko. Kung makikita natin na maigi dyan, ayan, plating. Tapos dito may landscaping, kasama ng landscaping dyan, para pag halimbawa iikot ko kayo, hindi natin mapaakan yung mga tanim natin. So meron pa ako dito isa, no, dito sa gilid naman ng plating ko, kasi ano to yung tabi ito ng bakod. So, sabi ko, dahil lumalaban itong mga tanim ko na ito sa lilim, so yan sila, nilagay ko sila dito. Ginawan ko siya ng parang bird's nest, no, instead of birds yung nakatira dyan is yung halaman, no. So idea makes make something happen, ika nga. Yan, sila, antayin ko lang sila lumalaki. Alam mo kasi kung bakit ko inalagaan ng mga to, alam mo kung bakit, dahil ito yung malakas ang demand nito sa market. Isipin mo yung isang sangalang niya, no, ito yung isang sangalang nito, lalo na pag medyo malalaki at magaganda, ang 20 pesos is mga 15 sangalang. Kaya ang sarap ng pakiramdam pag ganun. Tapos pinipilit ka pa nila na mamitas or kukuha ng mga dahon ng sili na pangsigang, kasi ang katwiran nila is gusto, importante daw may ihalo sila sa kanilang mga tinola. Ginagawa ko naman is siyempre palibasa customer natin sila, so kailangan natin silang pagbigyan, no. Kasi total tuloy-tuloy naman yung buhay nung pagsasanga nung ating kinuhaanan, kasi hindi naman lahat yung isang puno nakuhanan lahat. Ang ginagawa ko is sige, pagbigyan natin sila, kasi dito tayo na nabubuhay, na nagbibigay ng sigla sa atin. So guys, thank you thank you very much sa mga sa mga viewers ko dyan sa Japan, Malaysia, Indonesia, tsaka Thailand. To all of you guys, thank you very much for continuing to view on my YouTube channel. And I know if you got some lessons from me, just follow and just subscribe to my YouTube channel. And I say thank you for viewing what I'm going to do. So God bless us all. Thank you. So mayroon pa akong kasunod na dapat i-feature sa inyo, so abangan na lang ninyo. Thank you. Thank you. God bless to all of you. In Jesus name, hallelujah.